Hello mga amigo, mga amiga, guwapo, guwapa. Nandito na naman ako. Makinig, mga guwapo, guwapa, amigo, amiga. Salamat sa Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Sana makinig kayo. Nandito ako sa Ezekiel 7. Ezekiel 7. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, sabihin mo sa bayang Israel, dumating na ang wakas. Dumating na ang wakas sa apat na sulok ng daigdig. Dumating na ngayon ang inyong hangganan. Ibubuhos ko na sa inyo ang aking matinding puot at hahatulan ko kayo ayon sa inyong gawa. Parurusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Wala akong patatawarin isa man. Parurusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Sa gayon makikilala ninyong ako si Yahweh. Ipinapasabi ni Yahweh, hindi na magtatagal at susunod-sunod na kasawian ang aabot sa inyo. Dumating na ang wakas, ito na ang inyong hangganan. Dumating na ang inyong katapusan. Mga mamamayan ng lupain, dumating na ang panahon, malapit na ang araw ng kaguluhan, tapos na ang masasayang araw sa ituktok ng bundok. Ibubuhos ko ngayon sa inyo ang aking puot, uubusin ko sa inyo ang matinding galit ko. Hahatulan ko kayo ayon sa inyong gawa. Parurusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Wala akong patatawarin isa man. Parurusahan ko nga kayo dahil sa inyong kasamaan. Sa gayoy malalaman ninyo na akong si Yahweh ay marunong magparusa. Ngayon na ang araw. Ito na ang inyong katapusan. Sukdulan na ang kapalaluan. Laganap na ang karasan at kasamaan. Walang natitira sa kanila, lahat ay mawawala, kasaganaan, kayamanan, kabantugan. Dumating na ang panahon, malapit na ang araw. Nagsisisi ang mga namimili at natutuwa ang nagbibili. Ang puot ng Diyos ay nag-aalab sa kanila at sila'y pare-parehong babagsakan ng puot ng Diyos. Ang mga ipinagbili ay di na mababalik sa nagbibili. Kahit sila'y mabuhay, wala nang saulian dahil sa kaguluhan. Sila'y pare-parehong babagsakan ng puot ng Diyos at dahil sa kanilang kasamaan, walang matitirang buhay. Ito pa, nasa ang parusa ng Israel. Nasa naman, sa 7 pa rin pa to, 14. Humudyat na ang trumpeta at handa na ang lahat, ngunit walang lumabas upang makipagbaka pagkat pare-pareho silang inabot ng aking puot. Nasa labas ng bayan ang tabak, nasa loob naman ang salot at tagutom. Ang nasa bukid ay namatay sa tabak. Nag-react yung Holy Spirit ko dito sa 15. Namatay sa tabak, ang nasa loob ng bayan ay nauubos sa salot at tagutom. Kung may makatakas man sa bundok, sila'y mangangatog sa takot dahil sa kanilang kasamaan. Lahat ng kamay ay manghihina at bawat tuhod ay mangangatog. Bawat isa'y nakabalot ng sako, pinaghaharian ng matinding takot. Nakatungo dahil sa laki ng kahihiyan, ipinaghahagis na sa lupa ang kanilang pilak. Ang mga ginto'y wala ng halaga. Ang pilak, ginto nila'y walang maitutulong sa kanila sa araw ng puot ni Yahweh. Hindi mapawi ng mga ito ang kanilang gutom. Hindi nila ito makain. Ibinagsak sila ng sariling kasamaan. Ang naggagandahan nilang hiyas na ginamit sa kapalaluan at ginawang Diyos-Diyosan at iba pang kasuklam-suklam na mga bagay ay winalan ko ng kabuluhan. Ang pilak at ang ginto nila'y pababayaan kong nakawin ng ibang tao at ipasasamsam sa mga taong walang Diyos, pati itinuturing nilang sagrado upang ipasalaula sa mga ito. Sila'y tatalikdan ko, pababayaan kong salaulain pati ang aking templo.
Papasukin ito ng mga magnanakaw sa laulain at gagawing isang dakong mapangalaw. Naghahari ang kaguluhan, laganap ang patayan sa lungsod at ito'y pinaghaharian ng karahasan. Ang mga tirahan nila'y papasamsam ko sa pinakamasamang bayan. Masasamang bayan, wawasakin ko sa ang kanilang pagpapalalo at babayaan kung masalaula ang kanilang banal na dako. Darating sa kanila ang ligalig, hanapin nila ang kapanatagan, ngunit di nila makikita. Darating din sa kanila ang sapin-saping kapahamakan at makapangingilabot na balita. Ano pat sasangguni sila sa propeta, ngunit wala itong maipapahayag sa kanila. Hihingi sila ng payo sa mga saserdote, ngunit walang maisasagot sa kanila, pati ang magtatanday walang magsasabi sa kanila. Mananaghoy ang hari, sasakmalin ng takot ang mga pinuno at manginginig sa takot ang mga karaniwang tao. Gagawin ko sa kanila ang nararapat sa kanila, gawa at hahatulan sila ayon sa kanilang pamumuhay. Sa gayon, malalaman nilang ako si Yahweh. Amen po. Ito na po ang binigay sa akin ngayon. Dito ako tinuro sa Ezekiel 7, at binasa ko po lahat ito, buong 7, dahil ito naman ang inutos sa akin. Tapos nag-react siya dito sa may 15. Nasa labas ng bayan ang tabak, nasa loob naman ang salot at tagutom. Ang nasa bukid ay namamatay sa tabak. Ang nasa loob ng bayan ay nauubos sa salot at tagutom. Ito po. Salamat Panginoon, at syempre sa aking Holy Spirit na nagbigay nito sa akin. Salamat po kung kayo nakakaunawa. Sana naunawaan nyo to para to sa ating lahat. Nakasulat dito 4 na sulok ng daigdig. Dumating na ngayon ang inyong hangganan. Binasa ko na to dati. Ito 2 years nito. Nakailang 3 beses ko na yata to nabasa. Ngayon ko kung napakinggan nyo na to. Salamat po Panginoon, at syempre sa aking Holy Spirit, at syempre sa inyong mga nakikinig. Maraming salamat, at basahin nyo na lang po kung ayaw nyong makinig. Basahin nyo ang Ezekiel 7. Buong 7 yung binasa ko. Para to sa ating lahat. Na may biyayaan tayo ng kapayapaan, at sumasa atin lagi ang Panginoon, at iligtas niya tayo sa anumang kapahamakan. Salamat po. God bless everyone. Salamat.